guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po tayong dako ng mundo. Mapa Pilipinas man po tayo or mapa ibang bansa. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong-lalo na ang ating mga kapwa OFW. Mag-ingat po tayo kahit saan man bansa po tayo nagtatrabaho dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Ganon din po ang ating mga mami, mga daddy, ate, kuya, tito, tita, lolo at lola. Mag-ingat po tayo. Maganda po ang palagi po tayo ay safe at malusog, no? So, sa araw na ito, wala po tayong bibigyan ng reaction kundi yung question and answer Part 4 ni Vincent Calyada. Pero bago po ang lahat guys, nais ko po muna, supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, and Kalingap Rob. And of course, Roel Malalag and Richelle Morales Vlog. At huwag po tayo guys mag-skip ng ads sa kanilang mga video upload. So yun na rin po si Ate Yoli's Vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's Vlog, please do subscribe my channel Ate Yoli's Vlog at pa-click na rin po guys ng inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay ma-notify din po kayo. Diba? So dito ay meron po tayong audio clips no na inihanda ko. Audio lang tayo dahil dito nakikita naman natin sa screen no, ito pong pinagkukunan natin. Ito po ay nanood tayo dito ilang ulit kung pinanood to ang kay Vincent no, kaya meron po tayo nakahanda na audio clip. So pakinggan po natin at dito po ay magbigay din tayo ng interaction no, sa mga bawat sagot nila. At syempre po, bago po tayo guys makinig sa ating video, mga ating audio clips, nais ko po muna, supportan po natin ang hindi pa po nakapag-subscribe kay Vincent Calyada. Please do subscribe Vincent Calyada. Supportan din po natin siya. Ayan guys, lagay lang natin dito ang kanyang YouTube channel no. Pa-support po kay Vincent Calyada sa mga hindi pa po. Dahil si Vincent Calyada po, isa po siya. Siya po ang scouter ni Kalingap Rob na nakascout kay Richelle, kay Langga, no? Dahil kung wala po kay Vincent, wala po tayong Langga ngayon, di ba? So, let's go. Pakinggan po muna natin guys, no? Bago tayo magbigay ng ating komento dito. Ready na ba? Alright. Okay, number 1. Anong katangian ang hinangaan mo kay Roel? Katangian? Oh, mabait. Mabait. Totoo mabait. Kahit sino pa man, no? Ano pa? Dapat medyo mahaba ang sagot eh. Langga. Oo, kailangan yung siya. Kailangan mo i-explain kasi parang Ano pong katangian? Siyempre lahat tayo guys, so lahat na lang makapagsabi na si Roel ay mabait po talaga. Saka, may isang salita. may one word. Yan. May one word. Namin sa akin natin, naging balik po ito. Ang gabi. At yun ang pinakakapitan mo. Alright. Iba naman bro. Roel, anong katangian ang hinangaan mo kay Richelle? So yun guys, no? Siyempre, in terms sa personality sa attitude, siyempre doon na tayo sa panloob na ugali, di ba? Siyempre, nakikita ko kailangan na bilang isang strong hope, no? Di ba? Nung na-scout mo, nakita, panood ko kung paano na sabihin natin pinupuan or pinapalagan yung bilang atin. Di ba nakikita ko sa kanya? Yung ugaling huwag si mama rin, di ba? Kung anong role na isang mga ginagampanan niya para sa kanyang mga kapatid, para sa kanyang mama, pinagod ko siya ng sinalaan nung nakilala ko pala, di ba? Ngayon talagang nakikilala ko naman siya actually sa kanyang ugali, kung paano siya paano niya i-handle yung kanyang sarili. Kaya doon ako mas lalong pagiging totoo niya sa akin, di ba? Or sa inyo, sa mga nakasalang kong kanya. Kaya believe ako lang ka. And doon ako mas lalong humanga and love. Ano ang pagsubok? Doon siya lalong humanga at na-in love. Sa totoo po guys, no, cut muna natin, no. Sa totoo, makita naman natin, lahat, hindi lamang si Roel, lahat po tayo
humanga sa kanya, no, sa kay Rochelle, nang una siyang na-scout, no, ni Vincent Calyada at una siyang na-vlog ni Kalinga Prab. Lahat tayo ay humanga sa kanya sa katangian niya bilang isang anak na talagang andun yung bilang isang panganay, andun po talaga ang pagmamahal niya, no, sa kanyang mga kapatid at syempre sa kanyang ama na si Tatay Raysan, di ba? At dito nga nakita nga, ayon dito kay Dodong, at lalo pa niya nakita ang totoong pagkataon ni Rochelle dito at lalo nga siyang na-in love nga daw dito, di ba? So patuloy po tayo, guys. Dumating para sa inyo, ni Rachel. Paano makakayanan para sa inyong dalawa? Sa mga pagsubok, Kapag subukan, maranasan, at pagdadaanan. Siyempre, ang una natin gagawin is yung mga pagsubok na yun. Serve natin yun as mga challenges sa buhay natin, di ba? Pinag-aalap ko lang. Di ba, siyempre, ang gagawin ko bilang sa nila is harapin ang mga pagsubok. Siyempre, pag-usapan kung ano mga pagsubok yun, kung pagsubok man sa amin din, sa amin ni Rachel. Kaya, dapat open siya, open nila kung ano mga hindi namin pagkaintindihan, kung ano mga problema dyan, mga pagsubok na yan, mga kaibigan. totoo. Ayun, ang gagawin ko, siyempre, hindi yan mai-express sa katuparan ko, wala yung guidance nyo. Siyempre, kuha tayo or tapuan natin ang open natin yung problema sa kanya, mga problema, mga challenges natin. Kasi, sa kanyang paraan, no, talagang, ano kasi, God moves in mysterious way, di ba? Gagawa siya ng way na hindi mo ma-expect na mangyari pala yun, di ba? Tapos darating yung time na kung hindi yung pagsubok natin, napagdaanan na pala natin. Di ba? Magsiserve yun as a lesson sa amin. Magsiserve yun as para maging strong kami. Hindi nagdating para sa hinahangat or para sa future. Kung baga ang gusto mo, dapat lagi nakaserve sa sentro si Lord. Yes, yung point na doon na talagang kahit paano mo pagsubok. Kasi kami po, kami lang, di ba? Kung hindi pagkaunawaan, medyo mahirap kasi may kanya-kanyang pag-iisip or kanya-kanyang opinion. Siyempre, kung isisimple natin si Lord doon, gagawa siya ng way, no? Gagawa siya ng way paano niya na-resolve yung konting problema o yung pagsubok. Yes, totoo yan, guys, no? Sa kanila, hindi lamang dito kay Rowell at kay Rochelle, sa lahat po, kahit po sa ating pamilya, kahit po sa ating magkaibigan, pag tayo po ay meron pong mga kapagsubukan, no? Kailangan kahit higit sa lahat, sa ating pamilya, kailangan nasa loob, nasa gitna ng ating pamilya, ang center po natin ang Panginoon, no? Na sa center po tayo ng Panginoon. Kasi kagaya nito sa kanila, dalawa sila. Hindi pa dito nasagot nilang si Dodong, no? At syempre, hindi pa man nasagot, marami na silang mga kapagsubukan kung wala talaga sa kanila, sa center nila, sa gitna nila, ang Panginoon, ang Lord na hindi mo sinasali ang Panginoon sa inyong dalawa. Ay talaga pong sa kunting kapagsubukan, andun po yun, guys, no, yung ng serpent, alam niyo po ba yung serpent, yung si Diablo, yung si Satanas, or yung ahas, nandun po talaga na magbulong, no? Sige, kasi hindi siya nag-ano sa'yo, bubulungan kasi ikaw, halimbawa kayong dalawa, ay merong hindi pagkaintindihan. Kung wala po sa gitna nyo yung Diyos, ay talaga, meron po talagang serpent na magbulong sa'yo, oo, hindi kanya minahal, o hindi kanya ganito, ganyan. So, handun, ang ano po doon, guys, yung kaibahan, pag nandun sa center nila ang Diyos, ay meron pong ibibigay na wisdom, no? Ang Diyos, ang Panginoon, na maaring may gagamitin ng mga tao para sa isa't isa sa kanila, no? May gagamitin ng tao na magbigay ng advice sa kanila, na magpaintindi sa bawat sitwasyon na kanilang hinaharap ngayon, 'di ba? Ganun po 'yun ang kaibahan ng wala ang Lord sa gitna nyo. Maganda po kasi meron po gagamitin talaga ang Diyos. Kung sino ang gagamitin niya, mga kaibigan mo or kapatid mo or mga kamag-anak mo, na
gagamitin niya na para mag-advise sa'yo, para maintindihan nyo, no? Alam natin na bawat isa may ginagamit sa kanila na para makita nila yung mga mali at tama, di ba? Ganun po yun. Sa akin, good represent your yes. Para mas lalo pang bless sa akin ka kahit pagtibay sa mga panahon. Silang talagang nakakatawa yung silitin. Inelaborate lang ni Ruel talaga ang kanyang sagot. Yes. No? Okay, sa'yo naman, Rachel. Ano mang pagsubok ang dumating para sa inyo ni Ruel? Kailangan ito. Paano mo makakayanan para sa inyong dalawa? Ito yung first namin nilangga. Hindi na ako pwede ibigay sa iyo yung mga pagsubok na hindi kaya. Totoo. Hindi ko kaya. Tsaka lahat naman ang pagsubok talagang dumadating sa tao. Tsaka matiwala lang kay Lord. Siyempre. Tapos, ayun nga, tiwala. Tiwala lang. Tiwala yung tiwala lang. Tiwala sa isa't isa. Tiwala sa Lord. Yes, syempre. Pero number one, dapat lang. Ang is namin na parang Ruel na center lang si Lord. At ano mang pagsubok ang dumating sa atin, dapat ang yan lang ni Lord. At syempre, dapat pinakiusapan din yung dalawa. So, yun nga guys, no, yung sagot dito nilangga ay ang tiwala. Kailangan merong tiwala. Kay Lord niya, may tiwala siya. At may tiwala, kay importante, may tiwala sila sa isa't isa. Ito po lang huwag mong kalimutan, no, na dapat ang tiwala nyo sa isa't isa ni Ruel, ni Dodong, ay hindi mawawala. Dahil kung totoo man yan guys, dahil totoo kung mahal nyo ang bawat isa, mahal nyo ang isa't isa, nandun yung tiwala nyo. Huwag nyong alisin yung tiwala at respeto nyo sa isa't isa. Yan po sa relasyon, no, yan po pinaka-importante, ang tiwala at ang respeto sa isa't isa. Huwag po tayo madaling makinig kung ano ang mga pinapaabot sa ating mga issue tungkol sa inyong dalawa. Kailangan nandun po ang tiwala nyo sa isa't isa. Tama po yung sinabi nilang ganun. Tiwala at trust talaga nyo sa isa't isa ay huwag nyo iwala. Trust at respect yan lang gano. Ipagsama nyo talaga yan. Number 3. Medyo mahirap na ito ng mahirapan na. Kung may hahadlang sa pagmamahalan ninyo ni May hahadang. paano mo ito paglalaban? Pero ako na siya ko na ako, di ba? Hindi ko kaya na lang. Kung may hahadlang sa inyo. Ipaglaban. Kahit maraming hagdang. Tsaka, kaya naman pala ang magsasama, hindi naman sila. Hindi naman ibang tao. Kung ayaw isa't isa, syempre hindi ka mapayag na ano, Pahirap na pahirap para sa kanila guys ang kanilang question. Kaya, hanggang kaya mo ipaglaban mo, kahit masakit na, kahit sobrang nakakasakit na yung mga tao na sa paligid mo, at kung ano yung sinasabi, kung mahal mo, ipaglaban mo tayo. So yun nga guys, no, sabi nilang ipaglaban mo hanggat kaya mo. Kahit na masakit na yung mga sinasabi ng mga tao sa paligid mo. Nangating ilong ko. Shout out sa mga sa paligid-ligid lamang, no? Ayan. Meron po tayong malalaman dito guys, no, sa kanilang interview. Kaya sana shout out po sa mga nagbabalak na humahadlang, no, sa kanilang dalawa. Mahiya naman po kayo, no, dahil sila pong dalawa ay talagang nagmamahalan lamang. Huwag po tayong makialam dahil nasa hustong gulang na po sila. Ilang buwan na lamang nasa hustong edad na silang at nakita naman natin ang kanilang pag-iibigan ay wala pong mali, no.
Nakita natin yan na hayag sa lahat, hayag sa social media ang kanilang pag-iibigan. Kaya sana sa may hahadlang man, sa mga kung sino man nagbabalak na humadlang sa kanila ay sana mahiya-hiya po tayo at mag-isip po tayo ng maayos, no? Yun lang. So, patuloy po tayo, guys. Maglalaban ka, bro. Ito. Ipaglaban niya talaga si Ruel. Sabi ni Dre. Number 3. Kung may hahadlang sa pagmamahala ninyo ni Rachel, paano mo ito ipaglalaban? Kung may hahadlang, ano kasi yan, mukhang magkaiba kasi yung sitwasyon. May mga paghahadlang sa pamilya, may hahadlang sa kaibigan, or paghahadlang sa mga ano pang mga bagay. Pero para sa akin, in general, kung may hahadlang man sa akin, siyempre pag-uusapan yan, no? Lahat ng bagay makukuha yan sa maayos na usapan. Yes. Hindi Yes. natin yung side niya kung bakit siya hahadlang sa akin. Hindi natin yung side niya kung bakit siya tutol sa amin nilang. Siyempre, tayo may malawak na pag-usapan. Balansin natin yung sitwasyon, di ba? Kung meron siyang mabigat na dahilan kung bakit siya umahadlang sa amin, siyempre, i-consider natin. Pero kung wala talaga siyang basihan kung bakit siya umahadlang sa amin, siyempre, tayo na yung mismong paglalaban natin sila, di ba? So, yun nga guys, no, stop, ano muna natin si Dodong. Di ba yun nga sabi ni Dodong is, depende. Depende po yan kung ang paghahadlang, kung nasa pamilya ba ang paghahadlang o sa mga kaibigan or mga nasa kaibigan or nasa paligid, ganon. Siyempre yun nga sabi ni Dodong, kailangan alamin natin kung ano ba ang reason niya, kung valid ba ang reason niya sa kanyang paghahadlang. Kung may reason siya, irerespetuhin natin. So, ibig sabihin, kung may hahadlang sa kanilang dalawa, no, sabi ni Dodong, at kung may valid reason ang kanyang paghadlang, ay rerespetuhin ni Dodong yun. Diba? Yun po yung sinabi niya dito. Pero kung wala naman talagang valid reason ang kanyang paghahadlang, ay talagang ipaglaban, no? Ipaglaban niya si Rachel. Nandun pong pinakamagandang sagot ni Dodong. Sana matamaan ito yung mga gustong humadlang. Diba guys? Yun lang, hindi lang. May alam ako, pero ayoko pong magsalita. Kaya, sana mag-isip-isip din po yung mga gustong humadlang, di ba? Tapos naman sa paglalaban, hindi naman sa akin pagpagbabalan. Siyempre, kausapin, di ba? Kausapin. Basta maayos na usap. Yes, kausapin siya. Tapos, paliwanag sa kanya kung bakit, kung anong katangian din siya, kung anong problema niya, di ba? Kasi nga, hindi naman siya totally mag-aagal talaga sa amin mga dahilan. Totoo, hindi sila maghahadlang kung wala silang dahilan. Yun nga, babalansin niyo yung mga sitwasyon, di ba? Kaya para sa akin, maglalaban ko sila talagang hanggang sa doon. Wow! Kasi nga, hindi lang parang yun. Sana all? So yun na guys, no, sabi ni Dodong, ipaglaban niya sila kung wala man lang dahilan. Pero ano kami ngayon, di ba? Napagtagumpayan namin na natapos na, di ba? Tapos na mas kumaga, hindi kami na separate, hindi kami na-apektuhan. Di ba, sa mga ganun pa lang ng mga problema, maliliit pa lang. Eh, doon ko na challenge yung sarili ko para namin i-handle to, para namin malalampasan ito. Kasi alam ko darating din yung time na mas marami pa o lalaki pa yung problema, yung mga challenges na darating sa amin. Kaya yun, pinaghahandaan namin lang na alam ko, always with God, diba? Always with God na sa relationship. Natin maging possible. Number 4. So yun nga guys, bago tayo mag number 4, yun nga sabi nga ni Dodong, no, na kung may valid reason ang paghahadlang, ang kung sino man gustong humadlang, ay gagalangin nila. Pero kung wala naman, pero syempre, kung ikaw ang hadlang, kailangan sabihin mo rin ano ang reason bakit mo sila hahadlangan, di ba?
So, ngayon dito ay sabi nga ni Dodong, ipaglaban niya silang hanggang sa dulo, no? Dahil ganun niya kamahal si Richelle. At ganun din nga sabi kanina ni Richelle, ipaglaban ko dahil mahal ko, di ba? Kaya, pareho silang dalawa guys, na ipaglaban nila ang isa't isa. Kaya sana, mahiya-hiya po ang gustong magbuwag sa kanila, di ba? So, dito sana guys ay intindihin natin, ang masabi ko lang dito sa iyo lang kapit ka lang, no? Dahil alam ko hindi ka pababayaan ni Dodong Roel. Stay, trust lang kay Dodong dahil alam natin na si Dodong he's already in the states na naintindihan niya ang nangyayari sa paligid dahil syempre matured si Dodong kaysa kay Langga at si Dodong is a professional person, di ba? So, patuloy tayo guys. Number 4, pasensya po kayo, pero ito po nga ay gusto lang natin maintindihan ng lahat, no? Itong mga question and answer dahil may nakikita tayo dito guys na mga aral dito sa kanila, sa question and answer ni Vincent Calyada. Pagkasama mo si Rachel, ano ang tunay mong nararamdaman para sa kanya? Tinatanong pa ba yan, Vincent? Reaction speaks for itself. Ano reaction mo makikita mo? Yun na yun. Yun nga, actions speak louder than words, no? Hindi na kailangan yan itanong, Vincent. Sa pagkain dalawa. Kasi isang class, may parang tama. Sa pagsundo ko lang minsan. Talagang, makikil ko na yun na, andyan si Angga sa kahit man magalit dito, magalis na kami. Pero maalala ko lang, yan, sa pag-ilang ganang congrats lang, ay mga 30 minutes or 20 minutes. Kasi una yung isang araw. Okay, sa'yo naman. Rachel, sabi mo madali ha. Ganda na. Yun nga guys, no, yun sabi nga ni Dodong, actions speak louder than words, diba? Para sa akin, hindi na yun dapat itanong, Vincent. Yun. Pero dito nga, nakuha natin sa sagot ni Dodong na sobrang saya niya na pag nakita niya sa araw-araw na sinusundo niya na makasama niya silang kahit na 20 minutes o 30 minutes lamang ang kanila pagsasama dahil pagdating nga sa bahay, siyempre yun yung 20 minutes to 30 minutes ay yun po yung biyahe, no? Parang biyahe ng 20 minutes biyahe from school doon papuntas doon sa bahay ni na Richelle, ni Nalangga. So yun nga, 30 minutes dahil nandun, siyempre biso-biso doon at 10 minutes doon muna pangamusta doon sa family ni Langga at aalis na rin sila. So diyan yun nga sabi niya nga, makasama niya lang silang ng 20 to 30 minutes ay buo na ang isang araw niya. Totoo yan. Parang, siyempre dahil mahal niya yung silang para kung ano man ang pagod ni Dodong sa kanyang pag-charity sa araw na yun, ay natanggal ang kanyang pagod dahil sa nakasama niya ang kanyang mahal. Diba? So, dito guys, pakinggan natin silang dahil yun nga sabi niya, ang dali ng tanong. Kaya tingnan natin dahil nang si Dodong kasi ang unang sumagot sinabi niya, ang dali ng tanong. So, pakinggan natin kay Langga dito. Pinaliwanag ni Bro Ruel. Ano po yung tanong? Pagkasama mo si Ruel, Masaya. ano ang tunay mong nararamdaman para sa kanya? Alam niyo po, sinusundo ako ni Langga. Kapag papasok Nabubula rin. Pag mapasok po ako sa school ng umaga, syempre natin ako ni Papa. Tapos, syempre, ganagawa ko sa school pagpapasok. Minsan na-atpok lang. Kasi kulang sa tulog. Tapos, Siyempre naman ganado dahil alam mo, paglabas mo sa school, makikita mo yung Langga mo. nararamdaman ko ulit yung pagka-excited. Ngayon ko lang nararamdaman ulit excited. Tapos, excited mo makita yung So ngayon guys, tingnan nyo, no, nasabi niya na siyempre excited siya, no, napapasok sa school dahil siyempre po ay alam nilang na paglabas niya ng school ay si Dodong ang magsusundo sa kanya, kaya excited siya at ngayon niya lang nararamdaman muli ang pagiging excited at tayo ay masaya tayo dahil muli natin nakikita ang totoong nakikita natin noon sa kay Richelle, nakikita natin kay Langga na jolly siya at palatawa siya. Ngayon nakikita natin uli sa kanya. Sana ay wala na po talagang
mandisturbo sa kanilang dalawa, no? Kaya grabe guys, kanina na anong nararamdaman mo? Una pang tanong pa lang, anong nararamdaman mo pag magkasama kayo ni Roel? Kagad hindi pa natapos ang question, nandun talaga ang sagot niya. Masaya, di ba? Masaya talaga siya. Masaya din. Masaya. Kasi kapag kasama ko siya, parang nakakalimutan ko yung mga problema. Sobrang saya pag kasama siya. Lalo komportable ako pag siya yung kasama. Hindi ko kasi parang walang mangyayari sa akin kasama. Ang barbay na tayo. Ito totally ba? So, di po guys, nandun, sobrang saya siya at tiwala siya. At nandun yun guys, ay yung pakiramdam nilangga na safe sa talaga pagkasama si Dodong, no? So, dito natin makikita talaga the way ang kanilang pagsagot, ang pagsagot nila sa mga question. Nandun talaga na nakikita natin ang nararamdaman nila sa isa't isa. Talagang nailalabas na nila dito, di ba? Medyo ito, parehas ni dito, parehas ni. Importante para sa iyo, pera o si Roel. Pero si Roel, tingin ko parang sa mga kailangan. Okay, maliwanag mo. Kasi kung walang pera, paano kayo buhay? Saka, syempre, mas una silang ka. Pangalan lang yung pera. Kasi kung yung pera nandyan lang, silang ka, pwedeng mawala anytime. Kaya mas mahalaga sa akin silang ka. Lala, napapaluwa si Roel dyan, ha? Mawala din sa mundo. Yes. Certified siya. Teary-eye na dyan si Dodong, guys. Hindi mo alam kung hanggang ang buhay niya. Kaya, kung natanong siya, ipaparamdam ko kung gaano siya kahalaga sa akin, kung gaano siya kamahal. Wow! Mahal na ito ha. Mahal na ito. Pag-usapan natin ha. Okay, para sa iyo, bro. Grabe guys, no? Yung sagot dyan ni Richelle. Kasi ang katanungan, ano ang mahalaga sa'yo? Silangga or ang pera? Siyempre, sabi niya, hindi tayo mabubuhay pag walang pera. Totoo po yun. Real talk po yun. Pag wala tayong pera, minsan, hindi tayo mabubuhay ng pagmamahal. Diba? Pero siyempre, Richelle knows na kahit piliin niya silangga kaysa sa pera, alam niyang mabubuhay sila dahil siyempre, ang estado ngayon ni Roel ay nasa magandang pundasyon na sila, kundi ang kailangan lang nila dyan ay ang magtulungan, no? Magtulungan lang sila para sa kanilang ikabuhay. Kung huwag natin kalimutan yun yung sinabi ni Roel nun sa kanya na mag-focus lang siya sa kanyang pag-aaral dahil si Roel ang bahala sa kanilang future, di ba? So, napakaganda. At syempre yun nga ang sagot ni Langga na siyempre, first ay si Langga. Dahil mahal ko siya, mas mahalaga siya sa akin kaysa sa pera. Siyempre, pinahalaga niya ako at pakita ko sa kanya, minahal niya ako at ipakita ko rin sa kanya ang kahalagaan niya sa akin, di ba? At diyan natin guys, siyempre sabi niya, mahal ko si Langga at diyan natin nakita guys na parang nagteteri-ay na si Roel, no? Talaga appreciated ni Roel ang bawat tinaga na binibitawan ni Richelle. So, patuloy tayo dito kay Roel kung ano po ang kanyang may sasagot dito sa question number 5. Roel, anong importante para sa iyo? Pera o si Rachel? Ito kasi yun, bro. Diba may kasabihan tayo, money is the root of evil. Yeah. Diba? Kung hindi ka marunong mag-handle ng money, talagang yan ang nag-cause ng mga problema or mga pag-away-away. Para sa akin, silang walang kaparehas. Nag-iisa lang sa mundo. Siyempre, no? Siyempre si Rachel yung pipiliin ko. Kasi yung pera, anytime kung magsama kami lang, pili namin namin yan. Diba? Pwede kami mag-work. Makikita namin yan anytime. Adi lang sa paligid ko, masipag ka lang. Yeah. Pero ito silang diamond yan. Wow! Mas mahalaga. Diba? Yeah. Kaya mo din ang Mas mataas ang Oh, yeah. Tapos ano pa yan? Kumukinang-kinang pa yan. So, ano ang diamond? pinatawag mo. Hindi, yan bro. Yan man sino yung bibili natin. Hindi sa materialistic, diba? Eh, syempre, kung nagbabalyo ka sa mga worth ng tao, doon ka talaga pumabase sa ugali, diba? Sa ugali or sa isang tao. Kasi nga po, kung sa sinong tao kikita, pag piliin mo, yung kwarta, yung pera,
Kwarta is pera po yun, no? Sa Bisaya, Ilonggo is ang pera is kwarta ang tawag. Kaya parang may kahawig pala dun sa kanila sa Bicol, ang tawag din sa pera is kwarta. So halos pala guys, kahit na iba-iba tayong lingwahe, may mga words talaga na pare-pareho din pala. Pwede ka maghanap. Sabi ko, maghanap tayo ng trabaho. Magkaroon tayo ng pera. Kaya magaling ba sila ka? Yun nga, basta yun na yun silang page. Number 6. So, pareho guys, no, dahil si Dudong talaga ang kanyang pinili ay si Rochelle, no? Dahil syempre, ang pera, sabi niya, ay mahanap po natin yan. Maharap natin, kagaya yung kaninang sinabi ni Langga na, syempre first din sa akin, syempre pera, no? Dahil hindi tayo mabubuhay na walang pera. Pero syempre, ang unang-una ay si Langga, sabi niya. Dahil si Langga ay, ang pera, sabi nga ni Rochelle kanina, ang pera is nandyan lang yan. At si Langga, maaari pa siyang mawala, no? Kaya maaari pa siyang mawala. Totoo po yan, no? So, doon pa lang ay pinapakita niya ang kahalagahan ni Ruel sa kanya. At ganoon din dito si Ruel nga. Sinabi ni Ruel na, syempre, ang pera ay makikita. Na magsikap lang sila magtrabaho, ay nandyan yung pera. At syempre, pinili niya talaga sa pera or si Rochelle ay si Rochelle talaga ang kanyang pinili. So, nandito na talaga guys, yung mga question na ito, question ni Nancy and Vincent ay talagang nag-represent talaga sa kanila kung ano talaga ang tunay na naramdaman nila sa isa't isa. No? Medyo mas malalim na to Oops. Number 6. Nakalalim ang pagmamahalan ninyo ni Ruel. Sobrang lalim pa sa dagat. Yung sa ano? Yung sa dagat dyan. Yung sa ano? Bakit sila? Magandras. Sobrang lalim. Mababang mo yung mag-aswis. Oo, may pag-report ako sa bita. Malalim na yun. Sobrang lalim na nun, no? Explain mo. Kasi ano po, ang dami na din namin na pagdaanan. Tapos, ang dami na din namin pinagsamahan. Talaga. Masaya, malungkot, may tampo, may dumaan din sa ganyan. Kahit na magkaibilang kami. Basta sobrang lalim na po. Okay. Ikaw naman bro, Ruel. So, yun nga guys, no, malalim. Ito nakita nyo guys dyan sa ating thumbnail, yung sukatan nila is langit at dagat. Yun nga, no, dagat at langit, yung sukatan nilang dalawa. Dahil doon niya yung nung sinabi ni Langga na malalim pa sa dagat ang kanyang pagmamahal dito kay Dodong, no. Dahil sa kanilang mga naranasan, kanilang mga trials na nahinarap, no, ay talagang nasukat at nakilala na nila ang isa't isa. Diba? Gaano nakalalim ang pagmamahalan ninyo ni Rachel? Saan mo yung langit, bro? Langit. Oo. Di ba nakikita? Yung gilid. Papunta dito. Pero para sa akin, no, hindi siya masusukat kung gaano kalalim. Masusukat yan kung ano yung mga pinagsamahan ng mga memories. Although, mag-isang taon pa na. Isang taon na kami, di ba? Yeah. Pero yung mga memories at mga napagdaanan namin sa aming dalawa, is talagang sabi kong ang 10 years na kami nagsama. Grabe bro. Hindi, ganyan kasi. Sa sobrang dami, mga halo-halong mga tension na nararamdaman Totoo yan. Silang ganyan. Hindi na ako umiyak. Yung mga nalang nalungkot. Iyak na. Iyak na iyak si Ruel. Di ba? Yung mga ganyan, kasi nga open kami dalawa. Lahat ng yun, nakikita namin ngayon. Napagdaanan natin yun, di ba? Daanan natin yun na nalampasan natin yun. Di ba sa ganong paraan lang is mukhang ilang taon na kami nagsama. Kaya sabi ko, 20 years. Sa'yo 10 years ako. kaya sabi ko, wala talaga hindi siya masukat ng gano'ng kalalim. Pero makikita nyo na lang kung ano ngayon, kung anong status natin ngayon. Number 7. So, totoo nga yan guys. Kasi totoo po, pag ikaw ay nagmahal, pag minahal nyo talaga ang isa't isa, pareho kayong nagmahalan. Minsan, hindi mo mamalayan na isang buwan pa lang pala kayo or
5 buwan pa lang o kalahating taon o 1 taon, sa feeling mo pag talagang minahal mo ang tao, feeling mo ay matagal mo na siya talagang nakilala. Matagal dahil dito nga sa kanilang mga pagsubukan, dahil hindi po basta-basta makapagsubukan na kanilang hinaharap, no, dahil nga nandito sila sa social media, di ba? Kaya, sige, kahit lang. Ano ang ayaw mong gawin ni Roel para sa'yo na ikakasakit ng iyong damdamin? Yung may sabi siyang hindi ko magugustuhan, tapos hindi ko may explain agad. Tapos, syempre, syempre, hindi wala ko, isahayag talaga kasi ang hirap ko talaga ibalik. Kahit pag anong gawin mo, sorry, anong gawin mo, pag makahawa talaga, yung ibalik yung tiwala, hindi na talaga kaya. Siguro, pansinin ka pa rin, mapapatawad ka, pero yung tiwala, hindi ka rin na ibabalik pa. Okay. Parang Roel, ano ang ayaw mong gawin ni Ray? So, totoo yan guys, once na talagang pinagkatiwalaan ka, no, pinagkatiwalaan ka ng isang tao, minahal ka ng isang tao, syempre mahal ka niya dahil ang tiwala niya ay binigay niya sa'yo, di ba? Yun nga sinabi natin sa umpisa, na ang pag nagmamahalan kayong dalawa, ang tiwala at trust ay kailangan nandyan. Ito nga sabi niya na ang ayaw niya na mangyari, no, yung mawala ang tiwala niya. Dahil totoo yan, pag tayo, kahit nasa kaibigan, pag nawala ang tiwala natin, ay mahirap po nating maibalik. Okay, nandun na madali tayo magpatawad dahil tao nga lang tayo. At, pero nandun na nga, mahirap ang trust, ang tiwala minsan natin ay mahirap nating ibigay ulit sa taong nakagawa sa atin ng hindi maganda, di ba? So, pakinggan po natin guys si Dodong. Para sa'yo na ikakasakit ng iyong damdamin. Siyempre, ayaw kong gawin yan sa akin. Dahil ang sakit na damdamin. Yung darating man tayo na yung mga pinapakita ko sa Charles, wala lang pala sa kanya. Yung hindi siya worth, di ba, mayroon tayo. Ina-appreciate ko ganun. Ganyan, yung mga simpleng bagay nila. Tapos yun din at day, wala lang pala sa kanya. Masakit sila diba sa part na at syempre sa part din ng mga dahil hindi wala ng income. Yun ang masakit din sa part ko. Pero naramdaman ko man worth it naman yung pangyayon na yung pinaplanuhan natin na soon magiging ganito. Yun ang pero syempre Nakakatas naman. hindi tayo sinusubok. Naglangga. Sa pag-iinman. Kaya nga, patience is a virtue. Wala akong sabi. Bihira lang mga tao na ganyan, aside sa ganyan kahaba. Kasi, naiisip nila, worth it ba yung pinag-iintay ko? Or worth it ba yung iniintay ko? Yun ang iniisip ko. Pero sa akin, may tiwala ako kay lang. Siyempre tayo naman tao. Tayo naman, di ba? Nakakilala kay Bulas ka. May tiwala. Talagang natin na hindi yung match. Okay lang. Sige, daliwa. Nanonood siya. Alam naman natin na talagang appreciative silang. Sa tagal ninyo, Appreciative silang ga. So, yun nga guys, no? Dito talaga nung sinabi nga, nang sinabi nga nilang ganong una pa lang nung nasabi niya mahal ko si Roel. At yun nga, sinabi niya dito sa mga question na ito na ipaglaban niya. Dito guys, nung napanood natin, grabe, emotional din tayo, no? At dito nga, sabi ni Tudong na nasasaktan siya, no? Nasasaktan siya. Ang ayaw niya makita kay Langga yung umiiyak, no? Umiiyak dahil yun nga si Langga ay mga ilang araw lang ay talagang nakaraang linggo lang ay nakita natin na umiyak na to dahil na hindi nakayanan yung mga pambas sa kanya, no? At iyon ay, syempre,
alam natin sa loob ng bahay ni Nalangga ay may mga pinagkakatiwalaan si Dodong na nagiging mata ni Langga dyan sa loob ng bahay. At nagsumbong nga doon sa kanya no, na umiyak si Langga ng araw na yon ng maraming basher sa kanyang live ay umiyak siya ng gabi na yon. Kaya totoo yun, nasabi natin na si Langga makita natin minsan nag-live, okay lang ako, kaya ko. Yung makita natin na parang fighter siya, no, sa makita niya na malakas siya, pero deep inside, dinamdam na talaga yung mga pambas sa kanya, no. Yun ang hindi natin maintindihan sa mga tao minsan na grabe ang mambas lang talaga na mambas, kaya nakakaawa minsan yung mga taong ganyan, di ba? Nakikita natin guys na nagpapakita silang na malakas siya, pero deep inside talaga nasasaktan siya doon. So yun po ang ayaw makita ni Ruel, na umiiyak siya, no? Sana gayon nga, labanan mo ang mga basher. Wag mong intindihin, wag mong pansinin anong naman nasabi ng basher sa'yo. Dahil kung alam mo na wala kang ginawang mali, ignore them, no? So, pakinggan natin guys, madali na lang to, pang 8 na tayo. Kasama ni Ruel, ano yung bagay na ayaw mo? Kasi yung wala, ay gusto eh. And ayaw naman. Ayaw? Yung pagiging KJ niya siguro. Pagiging KJ niya. Basta minsan KJ siya. Normal yan guys, kasi talagang mangyayari yan na magiging KJ si Ruel, dahil minsan si Ruel nakita natin sobrang seryoso. No, seryoso si Ruel. Nandiyan yung sabihin niya, ganyan. Yung ganun, yung pagiging KJ. Minsan lang naman yun ang hindi ako malaki. Kaya minsan, sometimes. Okay, sige naman. Ako naman, Ruel, nag-iisip na rin si Ruel, oh. Sa tagal ninyo nagkakasama ni Rachel, ano yung bagay na ayaw mo? Siyempre tayo naman po ay may malawak pag-umawa. Siyempre yung mga times na hindi man, napakalik na nakatawa na magiging DJ. Hindi yan naka-apekto sa akin, hindi yan na-apektuhan yung paniniwala ko na mas gusto ko. Alam mo, bro, mga challenges na sabihin natin mga pinagbabash, diba? Pero siya babasa mga negative comments. Pero dinilibid niya. Dito guys, no? Oo, yung mga times na ganyan. Iiyak siya talaga. Paano nagagawa mo, hindi mo ba? Siyempre, alam ko may mga punta ko dito lang. Nalalaman ko na umiiyak na pala lahat na sisirap na. Eh, siyempre, talaga ang actual talaga. Yan ng mga, kasi nga po, hindi natin alam yung pagkakita. Pero yung sa mga i-assure ko sa inyo na sasasalag. Ilang chapter yan? Hindi na siya nakaka-excite, no? Iman, napakalik na nakatawa na magiging DJ, mga pinagbabash, diba? Talagang payo na tayo sa kanya, diba? Kahit ikaw man to, nagpayo kasi. Alright, para sa Rochelle fans ninyo, ano pa ang mas dapat abangan para sa inyo ni Rachel? Ang pinamaabangan ko sa amin. Siyempre, no, hindi man ako makapagsabi talaga ng actual talaga. Yan ng mga, kasi nga po, hindi natin alam yung pagkakita. Pero yung sa mga i-assure ko sa inyo na worth it yung support ko sa akin. Kasi kung sasabihin ko po, elaborate ko isa-isa ko anong mga abangan po. Hindi na siya nakaka-excite, no? Kung sabihin nyo, ay, yan ang malaming nangyayari sa story nila. May patay ng ibang araw, di ba? Alam ko, yung, gusto ko yung araw-araw may excite sila. Kung ano gawin namin nila, may kumayari, ano mga pagsubok, mga kumayari na siyempre nilalaman din nila mga viewers. Kaya ayun, abangan nyo lang po. Yun nga sabi ko, makaka-assure po ako sa inyo na worth it yung paghihintay at worth it yung supportan niyo po sa akin. Worth it ang paghihintay niya, or Ikaw naman, Rachel. assure na talaga, ina-assure talaga ni Dodong. Dapat may naman yung explanation. Para sa Rochelle fans ninyo, ano pa ang mas dapat abangan para sa inyo ni Roel? Abangan? Abangan sa susunod. Ilang chapter yan? Hindi. Walang katapusan. Ang
Kulit nilang ga. Pero malapit na. Malapit na magkatotoo. Oh, ayan o, malapit na magkatotoo. Basta, wait pa po tayo. Ang paghihintay ko ay... Basta, makakaasa po kayo. Hindi man ngayon, may tamang panahon. Yeah. Sample ang last na. Ito, pinakano na ito. Kasi pag mahal mo yung isang tao, kailangan mo mas maganda yung pinakasagot dito. Mahal na mahal. Yeah. Yun. Rachel. Mahal na mahal. Di ba? Gaano mo kamahal si Roel? Sobrang mahal na mahal. Explain mo ba? Kailangan pa ba tayo Yes. i-explain yan? Kasi Kasi diba, mahal mo, di mo naman kailangan explain. pero nasa harapan mo na yung mahal mo. Kasi kapag mahal mo naman talaga, hindi mo kailangan explain kung paano mo siya nagustuhan, kung paano nagsimula ang lahat. Kasi, kusa na yun eh, kusa lang yun. Kusa lang tumitig ko pang puso kapag, pag ising mo, siya na pala yung gusto mo. Yun, lumalaki ang tenga ni Dodong. Siyempre, di ba? Di ba may paliwanag din yan Paano sa explanation ba yan? Siyempre, pag mahal mo, marami kang may papaliwanag. Basta, mahal ko siya. Yung mga tanong mo, parang binubukit kami. Siyempre, lahat natin yan. Oh, yun na yung ano mo, basta mahal mo siya. Basta mahal ko siya, no explanation. Basta mahal ko siya, no explanation. Last question, bro. Pero guys, sa umpisa pa lang, no, nagtinanong ni Vincent, gaano mo kamahal si Dodong? Mahal na mahal. Di ba? Hindi pa nakatapos si Vincent ng question, talaga sumagot na silang na mahal na mahal. Di ba? So, grabe guys. Sobra namang tungkilig. Gaano mo kamahal si Rachel? Yes, I agree naman din lang naman na kung mahal mo sa tao. Kasi nga, ganito yun, love is indescribable, no? Hindi mo ma-describe kung gaano mo siya minahal, di ba? Kung saan yung dumarating, kung saan yung nararamdaman, kung saan mo yung ma-feel kung ano yung titibok ng puso mo, di ba? Kaya nga, hindi mo makipaniwala kung ano siya mahal. Dahil sabi niya, hindi siya makapag-explain. Kaya para sa ng paniniwala kung bakit mahal siya. Siyempre, simple lang ang sagot ko dito. Mahal ko siya dahil mahal ko siya. Mahal ko siya dahil mahal ko siya, yun lang kay Dodong. Diba, isipin mo lang, mahal ko nga siya dahil mahal ko siya. Kayo na yung mag-iisip mo anong bakit. Oo. Kaya nga, huwag ka na pagkita namin talaga. Hindi nyo talaga maiisip kasi siya yung nakakaisip. Siyempre kami yung nasama dito na kami yung maharap sa mga projects. So na yun, Without explanation. So, Anong tanong ko sa'yo, Rachel? Ganun din ang tanong ko. so doon na yun guys, no? Yung last question nila ay yun nga ay gaano nyo kamahal ang isa't isa, no? Yun ang last question. Yun nga, narinig natin na sinabi nga ni Richelle, hindi pa nakatapos si Vincent ng kanyang question, ay sumagot na siya ng mahal na mahal ko. At dito nga, yun nga, sabi nga ni Dodong na mahal ko siya na kung ganon din ang kunong sinabi daw nila nga yun na basta't mahal ko siya, totoo po, nakita na natin dito sa mga sagot nila talaga na mula sa question number 1, no? Anong mga katangian, bakit mo sila nagustuhan, nakita na natin dito guys. Mula sa question number 1 to 10, nakita natin kung gaano nila kamahal ang isa't isa, di po ba? At kung dun pa lang sa question na kung merong hahadlang, di ba? Kung merong mahahadlang sa inyo, di ba? Ang sagot nila ay kahanda silang ipaglaban nila ang isa't isa. Yun nga sabi nga ni Dodong na kung siyempre tatanungin niya kung anong reason, kung bakit, anong reason niya, bakit gusto niya kaming hadlangan, di ba? At kung may valid reason, yun nga na handa siyang accept yung mga valid reason na yan. Pero kung wala man lang talaga, ipaglaban niya hanggang dulo. Yun nga sabi nilang na paglaban ko siya, mahal na mahal ko siya. Yun nga. So, yun nga sabi din ng Dodong na
basta't mahal ko siya dahil minahal ko siya. So, tayo na po mag-intindi. Yun nga, marami tayong maaabangan sa kanila. At dito nga guys, nakita nyo, no, narinig natin sa sagot nilang na malapit na. So malapit no, ibig sabihin, baka tayo dito mag-imagination na naman sa araw ng kanyang dibo ay talagang siguro ay talagang magiging official na i-announce din nila. So, nandun lang tayo guys, mag-abang-abang. At dito nga, no, na may napapansin kayo sa mga question at mga kasagutan ni Langga, no, na parang meron talagang pinagdadaanan dito si Langga. At syempre, sana sa mga gusto pang humadlang dito sa kanila, mag-isip-isip kayo kung tama pa ba ang inyong ginagawa. Kasi nakita natin dito, no, na wala pong ginagawa silang masama. Totoo nga yung question dito na sinasabi niya, money is the root of evil, di ba? Dahil kasi pinapili kung alin ang pipiliin mo, si Langga or ang pera, di ba? Di ba ang sagot din ni Langga, ni Rochelle ay, syempre sabi niya, pwede both. Sabi niya, kung walang pera, paano tayo mabubuhay? At syempre, first kung pipiliin ay si Langga, di ba? Kahit yun nga, sa masagot pa lang nilang no, na nasa palibot, nasasaktan na siya, ipaglaban niya si Dodong kahit masakit, kahit nasasaktan na siya sa palibot na mga sinasabi, ay talagang ipaglaban niya dahil mahal niya, di ba? Kaya sana dito, sa question and answer na to ni Vincent Calyada, sana ay mga tao naman no, ay makapag-isip na siguro ay lubayan na natin sila. Kung wag na natin sila kainggitan at sa iba pa dyan, no, na kung, syempre hindi naman guys, ang ano natin, no, totoo po yun ang rumors, no, may rumors na mayroong gustong magpabagsak sa kanila, siguro mag-isip-isip ka kung sino ka man, dahil may nakarating na rin sa atin na mga ganyang kwento, dahil syempre na ang sa akin, ang masabi ko, na lubayan nyo na at tumigil na kayo. At ang masabi ko lang, Dong, at sa lahat ng mga nagmamahal na sponsors sa kanilang dalawa, be wise at mag-isip kayo ng tama na pinahalagahan nyo si Ruel at si Rochelle. Minahal nyo ang Maglangka. So why not na mag-channel kayo kung saan-saan pa kayo magpadala ng inyong sponsors, kundi direkta po kayo sa kanila magpadala ng ng inyong gustong ibibigay, di ba? Yun lang po. Kasi tama po, money is the root of evil. Wag po tayo, alam mo bilang tao, no, wag po tayo magpadala sa pera. Wag tayong maging gahaman sa pera, no? Dahil kung hindi tayo marunong magdala sa pera, talagang masisira ang pagkatao mo. Diba? Masisira po yung pagkatao nyo pag hindi kayo marunong magdala ng pera. Dapat dito, no, ay kayo pong tao, kayo po ang magdala ng pera. Wag po yung pera ang magpapaikot sa inyo. Yan lang po. Meron po minsan yung iba ginagamit ang pera para may makuha lang ang gusto. Diba? So sana ito ay mga ganitong klaseng tao ay mag-isip kayo. Tama po ba? Maging totoo po kayo. Wag nyo pong gamitin ang Rochelle, no? Huwag niyo po silang gamitin dalawa. Dahil totoo po ang nararamdaman nilang dalawa. Huwag po kayong gumamit. Huwag niyo silang gamitin para kayo ay magkaano ng pera. Diba? Yun lang po guys. Alam natin. Ang sa akin lang dito, masabi ko lang ano man ang kapagsubukan na alam ko marami pa kayong kapagsubukan dalawa ni Dodong. Ang masabi ko sa inyong dalawa, Dong, pakaingatan mo at huwag mong pabayaan na maapektuhan siya. Pag dumating na meron pang maulit mga ganitong sitwasyon ng mga pambas, dahil alam natin, meron dyan minsan may mga grupo na sadyang gumagawa lang talaga ng mga ninja account para ibas, no? Para umatake na mambas. Kaya sana dumating man ang mga point na ulit na ganito, alam mo Dong kung ano ang gagawin mo, kundi ilayo mo na si Rochelle sa mga ganun pa muna. Kung nakita natin na medyo nasasaktan na siya, stop mo na yung kung ano mang live or what. Andyan ka, wag mo siyang pabayaan. Suportahan mo siya palagi. Ang support, 100% ang support ibibigay mo sa kanya. Dahil napakahirap po sa kanya, no? Ako nararamdaman ko guys na napakahirap po sa kanya kailang ang sitwasyon na nag-aaral siya, tapos intindihin niya pa pamilya niya,
pag-aaral, tapos ito pa, pumapasok pa yung mga basher na ganito. Kaya sana mawala na lahat nito at sana lahat pa ng mga tao na nagkukunwari, no, sa mga Rochelle dyan, nagkukunwari na mahal nyo ang Rochelle, lumayas na kayo sa paligid nila, no? Huwag na po kayong magkunwari. Maghanap po kayo kung saan kayo nanggaling, ay magsibalikan na kayo. Huwag niyo po silang sirain. Yun lang po ang masabi ko. Huwag niyo po sirain ang dalawa. Dahil totoo po ang kanilang nararamdaman. Hindi po sila mga artista. Hindi po ito ang kanilang pinapakita. Hindi po pakitang tao. Kundi ang totoo pong buhay nila ay nilalahad na kalahad po sa social media. So sana sa mga tao dyan na nagpakunwari, ay lumayas na kayo at bumalik kayo kung saan kayo nanggaling. Huwag nyo na silang gamitin. Yun lang po ang masasabi ko. At sana po sa lahat na nagmamahal din sa Maglangga, patuloy po kayo magmahal sa kanila. Lalo nyo po silang protektahan sa mga kung anumang mga ginagamit na kaaway or ng dyablo, ginagamit ng dyablo para sila pag sirain, ay kayo po na mga viewers, kayo po o nakakakita niyan. Tingnan niyo po, andun po, huwag po tayo madaling makinig sa mga sabi-sabi lamang, no? Kailangan alam po natin din, alamin natin ang mga katotohanan. So, thank you so much and God bless everyone. Dito guys, napakaganda ito, no? Dahil at least ako, masaya tayo, no? Dahil nakita natin dito si Langga na bumalik na ang kanyang mga tawa. Una talaga, nang narinig ko ito, yung premiere nito ni Vincent Calyada, kalalabas ko pa lamang sa work. So, nanonood ka agad ako, medyo na dito sa question na pa na pag may humadlang, no? May humadlang talagang guys, nandun yung pumatak din ng luha natin dahil na feel ko yung sitwasyon ni Langga, na feel ko yung nararamdaman niya dahil sa nakita natin sa kanya few days kung ano po talaga siya kalugmok, no, sa mga tao. So, sana ay hindi na po ito maulit. Sana ay tuloy-tuloy na ito Langga. Huwag mo isipin ang mga basher o sino pa man sa palibot na nag-a-against or what. Nandun lang, no? Patuloy lang kayo paglaban yung isa't isa dahil kayo pa rin tama. Kayong dalawa ang magsasama, hindi po sila. Di po ba? So, thank you so much guys at sa lahat po ng mga kalingap, mga kalangga, maraming salamat. Supportan po natin ang Team Kalingap. Huwag po tayo guys mag-skip ng ads sa kanilang mga video upload dahil sa hindi po natin pag-skip ng ads ay malaki po ang naitulong po natin sa kanilang paglingap. Di ba? Thank you so much and God bless everyone. Mag-ingat po kayong lahat. Bye!